Sa kwentong ito, matutunghayan natin ang isang hostage situation sa isang bangko sa Makati na puno ng tensyon at misteryo. Ang pulis na si Carl ay haharap sa isang lalaking puno ng galit at desperasyon na may kakaibang plano para sa kanyang namatay na anak. Habang sinusubukan ni Carl na makuha ang tiwala ng hostage taker, malalaman niya ang mga kakaibang tagubilin na magdadala sa kanya sa isang coffee shop at isang lotto ticket. Sa dulo ng kwento, isang nakakagulat na koneksyon ang mabubunyag na mag-iiwan sa atin ng tanong, ano nga ba ang tunay na nangyayari? Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Salamat po sa paglalaan ng oras para pakinggan ang kwento ko. Ako po si Carl, isang pulis na negotiator. Nakatira ngayon dito sa Makati, kung saan halos araw-araw ay puno ng abala at ingay ang paligid. Matagal na akong nagtatrabaho bilang negotiator at marami na akong karanasan sa iba't ibang sitwasyon. Pero ang kwentong ito ay isa sa mga hindi ko malilimutan. May asawa ako at 2 anak, kaya't mahalaga sa akin ang bawat buhay na nasasagip ko sa trabaho. Ang kwento ko ngayon ay nagsimula sa isang mainit na araw sa Makati habang naglalakad ako patungo sa isang bangko. Sa gitna ng abalang distrito ng Makati, naglalakad ako patungo sa isang bangko na may 3 labasan, 30 bintana at 19 na air vents. Ang init ng araw ay sumasalubong sa aking mukha habang naririnig ko ang ingay ng mga sasakyan at tao sa paligid. Pagdating ko sa bangko, agad kong napansin ang tensyon sa paligid. Ang mga pulis ay nagkakagulo at ang mga tao sa labas ay nagmamasid, puno ng takot at kaba. Anong nangyayari dito? Tanong ko sa opisyal na namumuno sa operasyon. May hostage situation sa loob pero wala pang nasasaktan, sagot niya. Napansin ko ang mga mukha ng mga tao sa paligid. May mga umiiyak, may mga nagdadasal, at may mga nakatingin lang na parang nawawala sa sarili. Ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Pumasok ako sa bangko at nakita ko ang 13 tao na bihag ni Sergio, isang lalaking puno ng galit at determinasyon. Nakaupo sila sa sahig, nanginginig sa takot habang si Sergio ay nagmamasid sa kanila. Hawak ang kanyang baril. Nagsimula akong maghanda para sa negosasyon. Lumapit ako sa opisyal na namumuno at tinanong ang sitwasyon. Wala pang nasasaktan, sabi niya, na nagbigay sa akin ng kaunting ginhawa. Agad kong inumpisahan ang pakikipag-usap kay Sergio. Sergio, ako si Carl, isang pulis na negotiator. Gusto kong makatulong, sabi ko sa kanya. Nakita ko ang mga mata ni Sergio, puno ng luha at poot. Alam kong hindi magiging madali ang negosasyon. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko, sagot ni Sergio puno ng emosyon. Namatay ang anak kong si Octavio at hindi ko matanggap. Sinubukan kong makuha ang tiwala ni Sergio. Naiintindihan ko ang sakit na nararamdaman mo. Pwede ba tayong mag-usap ng mas maayos? Tanong ko, umaasang makuha ang kanyang tiwala. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, ipinahayag ni Sergio ang kanyang paniniwala na ang kanyang mga aksyon ay maaaring magbalik ng kanyang anak. Kailangan kong gawin ito para mabuhay ulit si Octavio, sabi niya. Ramdam ko ang bigat ng kanyang emosyon, parang bawat salita niya ay puno ng pag-asa at desperasyon. Sergio, hindi ito ang tamang paraan. May ibang paraan para matulungan ka, sabi ko. Sinusubukan siyang kumbinsihin na itigil ang kanyang plano. Alam kong delikado ang sitwasyon, pero kailangan kong subukan. Nakita kong nagdadalawang isip si Sergio. Sergio, pakinggan mo ako. May mga tao sa labas na handang tumulong sa'yo. Dagdag ko pa, umaasang makuha ang kanyang tiwala. Ngunit matigas ang paninindigan niya. Hindi mo ako maiintindihan, kailangan mong sundin ang mga tagubilin ko, sabi ni Sergio, seryoso ang ekspresyon. Bumisita ka sa isang coffee shop bukas, iwasan mo ang barista na si Fiona,
at bumili ka ng lotto ticket na may mga partikular na numero. Napansin ko ang seryosong ekspresyon ni Sergio. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, pero alam kong kailangan kong mag-cooperate. Sige, susundin ko ang mga tagubilin mo, sabi ko, umaasang makakuha ng mas maraming impormasyon mula sa kanya. Pero bago pa man ako makapagtanong ulit, biglang natapos ang aming pag-uusap sa tunog ng putok ng baril. Pumasok ang SWAT team na may mabilis na kilos at nagmamadali akong pumunta sa eksena. Nakita kong patay na si Sergio, nakahandusay sa sahig. Habang tinitingnan ko ang katawan niya, napansin ko ang isang peklat at tattoo sa daliri ni Sergio na katulad ng sa akin. Nagtaka ako sa kakaibang pagkakatulad na ito. Parang may kakaibang connection kami na hindi ko maipaliwanag. Kinabukasan, sinunod ko ang mga tagubilin ni Sergio ng eksakto. Pumunta ako sa isang coffee shop sa Makati, isang lugar na puno ng mga tao at modernong disenyo. Iniwasan ko ang barista na si Fiona, tulad ng sinabi ni Sergio. Nagtungo ako sa counter at bumili ng lotto ticket na may mga particular na numero. Habang hinihintay ko ang lotto ticket, napansin ko ang kakaibang pagtingin ng mga tao sa paligid. Parang may alam sila na hindi ko alam. Pakitimbang nga po itong lotto ticket, sabi ko sa cashier na nagbigay sa akin ng kakaibang tingin. Sa aking pagkagulat, nanalo ako sa loto. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Nanalo ako, bulong ko sa sarili ko, hindi pa rin makapaniwala. Bigla akong nagkaroon ng bisyon ng isang alternatibong buhay. Nakita ko ang sarili kong pinakasalan si Fiona, nagkaroon ng anak at nakaranas ng trahedya na katulad ng kwento ni Sergio. Ang bisyon na ito ay tila totoong-totoo na nagdulot ng matinding pag-aalinlangan sa akin. Sa bisyon, naramdaman ko ang sakit at pagkawala na naramdaman ni Sergio. Parang totoo ang lahat at hindi ko maintindihan kung paano nangyari ito. Ano ba itong nangyayari? Tanong ko sa sarili ko, puno ng takot at kalituhan. Tila may koneksyon kami ni Sergio na hindi ko maipaliwanag. Sa pagkagulat ng bisyon, tinawagan ko ang opisyal na namumuno upang alamin ang pagkakakilanlan ni Sergio. Sino ba talaga si Sergio? Tanong ko, umaasang makakuha ng sagot. Habang naghihintay ng sagot, binalikan ko ang mga hindi pangkaraniwang sitwasyon na hinaharap ng mga unang tumutugon sa mga krisis. Napagtanto ko na ang mga pangyayaring ito ay tila bahagi ng isang mas malalim na misteryo na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may koneksyon ako kay Sergio na hindi ko maipaliwanag. Parang may mga piraso ng puzzle na hindi ko pa nabubuo. Carl, may nahanap kaming impormasyon tungkol kay Sergio, sabi ng opisyal sa telepono. Mukhang may koneksyon kayo sa isa't isa, pero hindi pa malinaw kung paano. Bigla akong kinabahan. Ano bang ibig sabihin ng koneksyon namin? Hindi ko pa nga siya kilala hanggang sa insidenteng ito. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, puno ng kaba at pag-aalinlangan. May mga dokumento na nagpapakita ng pagkakatulad ng inyong mga buhay, sagot niya. Parang bigla akong nahulog sa isang malalim na hukay. Ano bang klaseng pagkakatulad? Paano kami magkakaroon ng koneksyon? Sa pagtatapos ng kwento, nagmuni-muni ako sa mga katanungang iniwan ni Sergio at ang mga posibilidad na maaaring magbago ng aking buhay magpakailanman. Ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ko sa sarili ko, puno ng takot at pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero alam kong hindi na magiging pareho ang buhay ko matapos ang lahat ng ito. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang mga misteryo ng buhay ay hindi laging may malinaw na sagot. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Tandaan, baka ang mga sagot sa inyong mga tanong ay nasa dilim lang ng inyong paligid.